So magandang hapon ma'am. Ako nga pala si Joanne Morada. So nandito po kami upang magkandak po ng maikling interview po sa inyo bilang isang event staff. So gusto lang po sana namin malaman kung yung ilan sa mga experience nyo po sa trabaho na ito. So maaari nyo po bang mapaunlakan yung aming interview? Maaari nyo po bang sabihin ang inyong buong pangalan? Doon sa Amorga Rosario. Proceed po tayo sa aming unang katanungan, ma'am. So, can you tell me about your experience working in events, setup, and breakdown? Well, my experience as a event staff in regards sa mga breakdowns, medyo crucial kasi siya na trabaho. So, dapat mapag-planuhan namin siya ng maigi, kung saan gaganapin, anong klase yung tema, ano yung pinaka-motive ng event na gaganapin, and ano yung, of course, kagustuhan ng client. Bali po sa ating pangalawang katanungan, ma'am, may na-encounter na po ba kayong difficulties, lalo na po sa may mga demanding na attendee ng isang event? Paano nyo po na-handle yung ganong sitwasyon? Yes, syempre sa mga events, hindi naman natin may alis na sometimes may mga demanding tayong customers na pagka-feeling nila parang ma-compromise yung events nila, nandiyan na yung mga irate natin. Pero syempre, being event staff, kailangan focus ka pa rin, stay calm, provide mo yung solutions na kaya mong ibigay. Of course, first, listen to your clients. Kung ano ba yung mga dagdag pa nilang queries, and then kung kailangan mo ng assistance para sa mga colleagues mo or supervisors mo, ask help if ever, para maibigay nyo yung best resolution na maibibigay nyo kay customer. At least doon, mapifeel ni customer yung empathy na kinakailangan para sa sitwasyon. So, can you describe po na when you had to adapt quickly to unexpected changes or challenges during an event? Well, sa mga ganyan, sometimes kasi sa mga events, hindi natin may alis na minsan may late, minsan sa mga party, kailangan na yung pinaka-speaker pero wala pa. So, ang gagawin natin, focus ka pa rin. Kailangan na mabilis yung isip mo kung ano yung susunod yung ipapangpasok, kumbaga ipapangtapal mo. So, ang gagawin mo naman sa mga ganun is, magbibigay ka lang ng heads up dun sa mga coordinator para mapunan nyo yung unang dapat na sasalang sa events na yun. For example, sa speakers muna, kung wala yung available speakers, magbibigay muna kayo ng parang icebreaker or at least pag-games kung mga wedding events naman to or birthday events, magbibigay ka muna ng mga palaro bago yung mga messages, ganun. Kumbaga, uunahin mo kung ano yung availability ng mga taong sunod-sunod. So, how do you ensure that event spaces are kept clean, safe, and presentable throughout an event? Well, first, ang pinakaunang talagang ginagawa ng event staff is check muna natin yung place. Bago pa mangyari yung event, i-check natin yung place, safe ba yung paligid, okay ba yung lugar, malinis ba to, and then, doon na sa mismong event, dapat i-make sure natin na divided yung mga tao natin kung sino ang nakahandle para sa food, kung sino ang nakahandle para sa mga host, kung sino yung para sa mga darating yung mga bisita. Kanya-kanya kayong toka na ibibigay. Tapos magtutulong-tulungan na lang kayo, and at the same time, lagi nyo siyempre i-check yung safety ng mga celebrants or kung sino man yung mga customers na pumunta ron, at least safe kayo na yung mga ilaw, saksakan, dapat na double check na yun, ng mga walang open wirings, mga ganun. Next po is, can you provide an example of a time when you collaborated effectively with other team members to achieve a common goal? Yes, syempre, kapag ka nasa event ka kasi, magkakaiba kayo ng mga tasks. So, kailangan dapat makapag-coordinate ka sa bawat nakatoka ng mga gawain. Of course, sa mga food, dun sa magpapagames, dun sa pinaka-host ng event, sa lightnings. Lahat yun dapat pare-parehas kayo ng goal na mag-success yung event na
sineselebrate nyo that specifically. So, ayun po. So, how do you stay calm and focus po under pressure during busy or high-stress events? Well, para ma-stay calm and pressure ka, syempre, kailangan mong mag-breath in, breath in, breath out. And then, Effective daw yan eh. and then, syempre, kailangan, ang mindset mo lagi is yung maibigay mo yung tamang service dun sa pinaka-client natin. Kasi, syempre, ibibigay mo rin kung ano yung dapat malawak yung pangunawa mo kasi minsan nandiyan na yung mga may init yung ulo lalo na kapag ka nagkakaroon ng gipitan. So, dapat kalmado ka pa rin. Hindi mo kailangan na makisabay kung ano man yung init ng ulo. Kung kaya naman natin pag-usapan sa mga pag-usapan tayo. So, bakit po kayo naging interesado in working in the events industry and what do you hope to contribute to our events team? Well, ang isang bagay na nakakapag-interest kung isa kang event staff is yung makapagbigay ka ng kasiyahan dun sa mga clients mo. Of course, ikaw kasi ang magiging success ng party nila eh. Kung paano mo pinlano yung mismong party, yung mismong celebration, kung ano yung motive na binigay nila sa'yo, yun is idea lang. Pero yung pinaka-result ng mismong celebration na yun, ikaw yun eh. Kumbaga parang success mo yun. Lalo na kung passion mo yung pagtulong sa kapwa na, halimbawa, for the birthday celebrants. Siyempre, kung 60th birthday yun, yung may Yung oras ng meeting. okay na yun para sa kanila. So, ayun lamang naman po yung ating mga katanungan, ma'am. At maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa aking panayam po. Maraming salamat. Thank you so much po. So, natutunan ko sa interview na to na sa larangan ng ganitong trabaho ay mahalaga na magkaroon tayo ng kombinasyon ng maraming kakayahan. Katulad na lamang ng pagiging flexible at kakayahang mag-adapt sa mga posibleng pagbabago ng mga nangyayari o pangyayari sa isang sitwasyon. So, mahalaga din na panatilihin nating maging kalmado sa lahat ng oras at magkaroon ng mahabang pasensya. Nang sa gayon ay mas makapag-focus tayo na harapin ang mga posibleng hamon na nangyayari sa isang event. So, sa tulong ng mga ganitong kakayahan, makasisiguro tayo na makakalikha tayo ng hindi malilimutang event o mga karanasan.